Welcome back ulit sa aking channel. So for this video, i-discuss naman natin yung last two selection control structures in Python, which are the multi-way if-elif-else statements and nested if-else statements. So for this lesson, our objectives are to implement selection control using nested if-else statements in Python and to implement selection control using multi-way if-elif-else statements. First, let's discuss nested if-else statements in Python. So what is nested if-else statements in Python? It is one if statement can be placed inside another if statement to form a nested if statement. So dapat merong if sa loob ng if or if sa loob ng else para matawag na nested if-else statement ang inyong code. The statement in an if or if-else statement can be any legal Python statement, including another if or if-else statement. The inner if statement is said to be nested inside the outer if statement. The inner if statement can contain another if statement. In fact, there is no limit to the depth of the nesting. So, kapag sinabi natin nested if, guys, hindi lang po yung if inside an if, kundi meron ding yung loob ng if is meron pang another if or another if else. So, meaning, paloob ng paloob. So, there is no limit to the depth of the nesting. So, proceed tayo sa syntaxes. Syntax 1. If Boolean expression 1, kapag true ito, pasok tayo sa Boolean expression 2, which is andun yung inner if. So kapag true yung Boolean expression 1, kapag true yung Boolean expression 1, pasok tayo sa Boolean expression 2, and then kapag ito ay naging true, the output is the statement 1 or gagawin niya or i-execute niya yung statement na nasa loob ng statement 1. Pero kapag naging false, yung ating Boolean expression 1, automatic pupunta siya sa else part at i-execute niya yung statement 2. So, anong mangyayari sa Boolean expression 2? Mangyayari po dyan ay i-skip po ng interpreter. So, yun po ang ibig sabihin ng syntax 1. So, bakit marami tayong syntaxes sa nested if? Kasi sabi natin kanina, ang inner if pwedeng nasa loob ng if or pwede ring yung if nasa loob ng else. Syntax number 2. So, makikita natin dito, si inner if ay nasa loob ng else or outer else. Okay, so discuss natin. If Boolean expression 1 is true, i-execute niya yung statement 1. So, ano mangyayari dun sa else, sa part na to? May skip po yan. Pero kapag yung Boolean expression 1 is false, proceed tayo sa else part kaagad. And then, babasahin yung if Boolean expression 2. Kapag ito ay naging true, i-execute niya yung statement 2. Pero paano naman kung yung Boolean expression 2 natin ay false? Kapag false, proceed tayo sa ibang part ng ating code. O ibig sabihin, pag ito lang po yung ating syntax sa ating code, lalabas na po kaagad yung ating interpreter at babasahin niya kung ano man yung mga nasa labas ng if-else mo na code. Okay? Syntax number 3. Kung napapansin nyo, merong inner if-else sa loob ng outer if at inner if-else sa outer else. Okay, so paano naman ito? If Boolean expression 1 is true, pasok tayo sa if Boolean expression 2. So kapag ito ay naging true, i-execute niya yung statement 1. So anong mangyayari sa code na ito? Ang mangyayari ay i-skip niya once na naging true yung expression 1 at Boolean expression 2. Okay? Next, Boolean expression 1 is true. Pasok tayo sa Boolean expression 2.
Kapag yung Boolean expression 2 ay false, i-skip niya yung statement 1, pupunta siya sa inner else, which is the statement 2, ang kanyang i-execute. Kung napapansin nyo, saka ka lang papasok dito sa inner if else na to kung true yung Boolean expression 1. Okay? Next, paano naman kung yung ating Boolean expression 1 ay false? Anong mangyayari dito sa if else na ito? Ang mangyayari ay i-skip niya. So, if Boolean expression 1 is false, pupunta tayo sa else part. Okay? Automatic yan. Then, dito sa else part, may another if. So, basahin natin ulit. If Boolean expression 3 is true, i-execute niya yung statement 3. But, if Boolean expression 3 is false, i-execute niya yung statement 4. Okay? So, yung ating first, second control structure, so yun po yung if else. Ayan, kapag ito naging false, statement 4 kaagad yung kanyang i-execute. So, mangyayari sa statement 3, i-skip na po niya. Pwede ka magkaroon dito ng multi-way if, elif, else statement. Ganun din dito. Okay? So, yung syntax 1 natin, if lang yung nasa loob ng if. Yung if naman ng syntax 2 ay nasa loob ng else. Yung if else natin nasa if else natin nasa else. Okay, lahat po yung syntax na yan ay nested if. Pero ang tanong, yung else ba ma'am pwede sa loob ng else na walang if? Kapag yung else ay else lang yung laman, walang if, hindi po pwede. Okay? Kailangan yung else may nauna munang if. Pero ang if, gumagana yan without else. Pero ang else, hindi po yan gumagana ng walang if. So, try natin i-code itong output na ito. So, create a Python program using nested if-else statements. So, meron tayong 4 na sample output dito. Pero ito po ay iisa lamang po yung kanilang code. Okay? So, pag nag-input tayo ng 27 na age, valid to both. Kapag yung age naman is 15, 2 yang to both. So, sino nga ba yung mga 2 yang to both? Ito yung mga 18 years old pababa. Enter your age 105, not valid to both kasi sobrang tanda na po ito. Kapag yung ating age naman is negative, enter valid age ang lalabas dapat sa ating output. So, mag-focus lang muna tayo sa output 1 and output 2. Saka natin i-modify yung ating code later on para naman sa output 3 and output 4. So, kailangan hinay-hinay muna. Huwag muna natin isipin yung buong code. So, kailangan muna natin palabasin itong valid to both at 2 yang to both. So, mag-code na po tayo. First is kailangan natin ng variable na age kung saan mag-i-input si user ng kanyang edad. So, dahil siya ay number, so 0 po ang ating initial value. Then, yung code natin para sa enter your age. Age is equal to eval input enter your age. Then, yung ating output, o kailangan natin ng control structure para mapalabas yung valid to both, 2 yang to both, enter valid age, and not valid to both. So, once na nag-input na si user ng age, so, itatest po yan ng ating program kung saan po siya nakakategory. So, first is, if age is greater than or equal to 18, ayan, print valid to both. Kasi nga po, 18 years old pataas is pwede nang mag-vote. Then, meron tayong else. Ayan. Else, kapag pababa naman ng 18 is 2 yang to vote. Pero take note, merong negative po doon. So, kailangan kapag less than 18, either enter valid age or 2 yang to vote yung lalabas. So, dito, kailangan natin i-test muna kung yung in-input ba is positive or negative.
So, kailan pupunta sa else part yung ating interpreter? Yan ay pupunta lamang kapag nag-false yung age is greater than or equal to 18. Ibig sabihin, nag-input siya ng mga 17 pababa na number, pero pwede rin namang negative. So, negative, dapat ang lalabas ay enter valid age. So, meron tayong if dito. If age is less than 0, print enter valid age. Okay? Kung hindi naman negative ang kanyang in-input, lalabas dapat ay too young to vote. Take note yung ating indent po kung saan po nakalagay yung ating mga statement. Itong if-else na ito ay nasa loob ng else. Okay? So, kapag nasa loob ni else, ibig sabihin, saka lang yan pupunta kapag false yung ating Boolean expression 1. So, kailan naman pupunta dito sa else part? Pupunta dito once na naging false yung ating Boolean expression 2. Pero kung dito pa lang is true na siya, enter valid age. For example, is negative 15. So, negative 15 is greater than or equal to 18. So, false. Baba tayo dito. Is negative 15 is less than 0. So, true. Print, enter valid age. Yun na po yung output niya. So, ano mangyayari dito? May skip na po. Test ulit natin. 15. Is 15 is greater than or equal to 18. False. Proceed tayo sa else. Is 15 is less than 0. False. Punta tayo sa else niya. Yun yung too young to vote. Okay, so try nating i-run. So, lagay natin 27. Valid to vote. Next. Negative 15. Enter valid age. Try naman natin ilagay 105. Naku, valid to vote ang nakalagay. Dapat ay not valid to vote. So, paano natin lalagyan ng code na may valid to vote? Saan natin isisingit yung ating code? So, modify po natin yan. So, ibig sabihin guys, ang i-input lamang na age should be 1 to 100 para maging valid to vote. Kapag greater than 100, mangyayari yan, dapat not valid to vote. So, dito magkakaroon tayo ng another if muna sa taas. May another if muna sa taas na dapat magte-test kung yung in-input ba is less than 100. Pero pwede rin natin siyang ilagay dito sa loob ng another if. So, lalagay ko dito. Ayan. If age is less than. So, mangyayari dito, yung valid to vote should be less than or equal to 100. Then, ilipat ko yung indent. Then, lagyan ko dito ng else. Ayan. So, ibig sabihin, kapag false dito, print not valid to vote. Okay, so simulate natin yung 105. Is 105 is greater than or equal to 18? True. So, kapag true, pasok tayo dito. Is 105 is less than or equal to 100? So, the answer is false. So, mangyayari ay may skip itong valid to vote. Dahil siya ay false, punta tayo sa else, which is not valid to vote. So, i-run natin. Then, 105. Yan. Not valid to vote. Okay, so nailagay na ba natin lahat? 15. Too young to vote. 27. Valid to vote. Negative 15.
enter valid age. Okay, try natin 20, valid to both. Okay, so ito po yung code natin. So, ito po ay nested if, else, kasi may if else sa loob ng if, and if else sa loob ng else. Okay, so yan po ang nested if ng ating code. Pwede po ninyong i-screenshot para may pieces kayo ulit mamaya. The last selection control structure in Python is the multi-way if-else statement, or commonly termed as ladderized if-else statement. So, ano nga ba yung syntax ng multi-way if-else statement? Kaya siya tinawag na multi-way kasi maraming if na magkakapantay. Unlike yung nested if kanina na may if sa loob ng if. So, nakita natin may mga indent. So, dito, yung if, elif, at saka else ay pantay-pantay po sila. Yun po ang multi-way or commonly termed as ladderized if-else sa ibang programming language. So, bakit ladderized? Kasi parang hagdan. Pantay-pantay po yan. Okay? If Boolean expression 1, kasi tayo sa syntax, is true, i-execute niya yung statement 1. So, anong mangyayari sa elif, at saka else na to? I-skip na po niya. Mag-stop na po. Okay? Pero kung may mga code sa labas ng ating control structure, gagawin pa rin po niya yon. Kasi nga, dito lang naman yung i-skip niya. Okay? Outside, pwede pa niyang i-execute yung mga statement sa labas. Next, if Boolean expression 1 is false, proceed ka sa Boolean expression 2, which is yung first na elif. Kapag ito naging true, execute yung statement 2. Pero kapag false itong Boolean expression 2 natin, proceed ka sa Boolean expression 3. And then, i-execute mo yung statement 3 kung true yung ating Boolean expression 3. Pero paano kung false na sa Boolean expression 1, false pa sa Boolean expression 2, and false pa dito sa expression 3? And then sa mga susunod pang mga elif. What if false lahat yon? Ang ending po is i-execute ng interpreter yung statement natin na nasa else. Kasi else is, ibig sabihin, kapag false na lahat, dun pupunta yung ating interpreter. Okay? So, ang tanong dito, ma'am, pwede pang magkaroon ng 2 or more elif sa multi-way. So, pwede po. Pwede ka magkaroon ng 10, 2, ganon. So, depende doon sa problem na ibibigay. And take note, guys, sa multi-way if-else statement, dapat mag-i-start ka sa if. Hindi pwedeng elif agad. Ang elif po, saka lang po yan ilalagay na keyword after ng if. At sa multi-way, dapat nag-i-end ka lagi sa else. So, ulitin ko, sa multi-way if-else statement, dapat mag-i-start ka sa if at mag-i-end ka sa else. Kung may condition ka pa na iba, ilalagay mo sa loob at papangalanan mo or lalagyan mo ng mga elif. Okay? So, paano nga ba mag-convert ng flowchart sa multi-way if-else statement? Kung yung flowchart natin is merong 5 diamond, ibig sabihin meron ding 5 if na statement or meron ding 5 if Boolean expression. Pero sa 5 yon, isa ang if at 4 yung elif. And then yung else naman, for sure, wala na po yung diamond kasi hindi naman siya condition. That will serve as your reading assignment later on. Okay, now, balik tayo sa ating sample output. So, from nested if-else statement kanina, gawan naman natin ng code using multi-way elif-else statement naman, pero same output lamang po. Okay, so possible po reconvert nyo yung multi-way into nested if at pwede ring nested if into multi-way. So, tignan lamang ninyo kung same yung output later on. So, dapat parehas, walang labis, walang kulang, or dapat walang mali. Okay, so dinilit ko yung control structure sa nested if and papalitan natin siya ng multi-way if-else statement. Yung pag-input ng age, andyan pa rin, papalitan lang yung part ng pagtitest ng age. Okay, so start natin sa if age. Okay, take note,
dapat ang age lang is between 1 to 100. So, paano gawa ng condition yon? So, lagay natin, if age is less than or equal to 100 and gamit tayo ng logical operator, then age is greater than or equal to 18. Alam naman na siguro ninyo kung paano mag-determine ng true or false using logical operator. So, dito print natin valid to both. Okay, sample natin yung 27 kanina. Is 27 is less than or equal to 100? The answer is true. Is 27 is greater than or equal to 18? The answer is true. So, true and true is true. Kaya print valid to both. Example naman is 15. Is 15 is less than or equal to 100? The answer is true. Is 15 is greater than or equal to 18? So, the answer is false. True and false, the answer is false. So, mangyari dyan, may skip yung statement dito, magpo-proceed siya sa mga next na code. So, yun yung gagawin natin ngayon. So, next code is, yung next code natin is mag-determine kung negative ba yung in-input na age. Okay, so lalagay ko dito, elif age. So, if age is less than 0, ayan, print enter valid age. Okay, so yung negative, try natin i-simulate. Is negative 15 is less than or equal to 100? So the answer is true. Is negative 15 is greater than or equal to 18? So the answer is false. So true and false. The answer is false. So skip natin ito. Proceed tayo sa elif. Is negative 15 is less than 0? The answer is true. Then, output is enter valid age. Kung ano man yung susunod na elif pa, i-skip na po niya yon. Kasi nga, nakita na niya yung statement at naging true na po yung ating condition. Then, next is yung ating not valid to both. Siya po yung nasa else na part. So, print not valid to both. Example is 105. Is 105 is less than or equal to 100? The answer is false. Is 105 is greater than or equal to 18? The answer is true. False and true is false. Okay, so skip natin ito. Next, is 105 is less than 0? The answer is false. So, skip natin ito. So, wala na siyang choice kundi pumunta sa else. So, ang lalabas ay not valid to both. So, paano naman yung 15? Okay, dadagdagan natin yung ating elif ng pangtuyang to both. Elif age is greater than or equal to is less than or equal to 18. Ayan. Print tuyang to both. Ayan. So, take note, kapag negative yung in-input niya, nakikita natin true dito at saka dito. Pero kung negative yung in-input niya, dito pa lang, lalabas na yung enter valid age. Okay, so try natin i-save. Then negative 15. Kasi pag nakita ninyo, parehas naman na true siya doon, ano yung output? So, enter valid age. So, bakit dito true siya, dito true? So, negative 15 is true dito at dito. So, bakit enter valid age lang yung sagot or yung output natin? Kasi, ito yung nauna. Age is less than or equal to 18. Okay? Pero kapag ito yung inuna natin, ibaliktad natin siya. Kapag negative 15 ang i-input natin, tuyang to both yung lalabas. Okay? So, how about the 15? So, dito pa lang, ang 15 po ay false. Kasi nga, true and false is false. So, dito, 15 is less than 0. False. And then, lalabas ito.
Okay? So, 15 is less than or equal to 18. Print too young to vote. So, save natin. And then, lalagay ko 15. Yan. Too young to vote. So, paano naman kung nilagay ko is binaliktad ko? Ayan. Ang output po kapag negative ay too young to vote. Kasi nauna yung age is less than or equal to 18. So, dapat ito yung mauna. Okay? So, yan po yung code natin naman para sa multi-way if else statement. Okay, na-convert na po natin siya from nested into multi-way.